Si Seto ay isang talunang lalaki na may katalinuhan na kasing intelihenteng kutsarita. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng aksidente niyang Norris ang pinakamaganda na guro sa paaralan, kaya sinimulan niya itong bigyan ng mga pribadong leksyon kapalit ng pagsesyon sa kanya. Bago ito, tumungo si Seto sa banyo para sa isang mabilis na pag-eehersisyo sa kamay, ngunit nauwi sa pagkakakulong sa parehong banyo kasama ang kanyang magaling na guro, si Kana. Nagulat nang makita siya, kinakabahang tinanong ni Seto si Kana kung ano ang ginagawa niya sa banyo ng mga lalaki, at isiniwalat niya na nagkaroon siya ng matinding pananakit ng tiyan mula sa isang pagkain, na nagtulak sa kanya sa pinakamalapit na banyo. Matapos ipaliwanag ang sarili, inutusan ni Kana si Seto na lumabas upang mailabas niya ang kanyang ebak ng mapayapa. Ngunit habang sinusubukan ni Seto na buksan ang pinto, napagtanto niyang nakastock ang trangka, na siyang nagpakaba sa kanya dahil malapit na siyang tapusin ni Kana anumang oras ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Seto kung bakit kilala si Kana bilang demonyong mainit ang ulo sa mga estudyante at sinubukang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit sinabihan siya ni Kana na tumahimik na lang dahil nahihirapan na siyang pigilin ang kanyang ebak. Gayunpaman, lalong nagpanik si Seto dahil alam niyang ilalagay siya ni Kana sa ilalim ng kanyang nasasakupan dahil sa pagsaksi niya sa paggawa nito ng isang nakakahiyang bagay. Kaya sinubukan niyang humingi muli ng tulong, ngunit hinayla siya ni Kana diretso sa kanyang mga aset at sinabing mawawalan siya ng trabaho kung mahuhuli siyang mag-isa kasama ang isang lalaking estudyante. Nawala si Seto sa sarili habang pinaglalaroan niya ang kanyang mga aset, hanggang sa sinabihan siya ni Kana na bumangon ng dahan-dahan dahil malapit nang ilabas ang kanyang banal na tubig. Nang umatras si Seto, biglang may bolang bumangga sa pinto na ikinagulat nila, at si Kana ay nauwi sa kanyang ginagawa sa harap ni Seto. Pagkatapos ng isang minutong katahimikan, tumayo si Kana para sampalin si Seto dahil sa panonood ng kanyang kahihiyan na ginawa, ngunit niyakap niya ito at isiniwalat na natanggal ang kanyang puting ketchup matapos makita siyang nasa ganoong kalagayan. Pagkalipas ng isang linggo, hindi pa rin makalimutan ni Seto ang mga aset ng kanyang guro, kaya nagpa siya ang lalaki na mag-cut ng klase para maglaro sa kanyang joystick. Gayunpaman, nang makarating siya sa infirmary, nakita niya si Kana na nakadamit na parang isang maganda na stepsister. Habang gulat na gulat si Seto na makita siya, tinanong siya ni Kana kung bakit wala siya sa klase at sinabi niya rito na napalay ang kanyang bukong-bukong at kailangan niyang magpahinga. Pagkatapos ay sinabi ni Kana kay Seto na may sakit siya at hiniling dito na maghanap ng gamot sa sipon. Agad na kumilos si Seto, ngunit pagkatapos maghanap ng ilang sandali, isang uri ng gamot lamang ang kanyang nakita na kailangang ipasok sa pagitan ng mga pisngi. Nang kinakabahang sabihin ito ni Seto kay Kana, mabilis itong yumuko at sinabihan siyang maging mahinahon. Dahil dito, nagsimulang gumalaw ang katinoan ni Seto sa tuwa at mabilis na naglagay ng piring para pigilan ang mga nakasanayang kaisipan. Pagkatapos ay sinabihan ni Kana si Seto na bilisan ang pagkilos dahil nasasaktan siya. Kaya, hinawi niya ang mga pisngi nito tulad ng paghawi ng iyong mga magulang at ipinasok ang tableta sa loob. Pagkatapos lamang, narinig nila ang boses ni Miss Mayo, na naging dahilan upang magtago si Seto sa ilalim ng kumot ni Kana. Pagkatapos ma-check up ni Mayo si Kana at umalis, humingi ng tawad si Seto kay Kana. Bigla niyang ipinakita ang kanyang malambot na panig at malumanay na sinabihan si Seto na lumayo sa kanya or mahahawaan siya ng mga mikrobyo nito. Tunay nga, nilanat si Seto kinabukasan at nagpapahinga sa infirmary nang pumunta si Kana para tumingin sa kanya. Habang nagpapasalamat siya sa kanya para sa kahapon, napagtanto ni Seto na ang mainitan ang ulong si Kana ay may banayad na taglay hanggang sa nagbago ang tono nito at sinabi niya kay Seto na natuklasan niyang nagsisinungaling ito tungkol sa kanyang bukong-bukong. Nang magsimulang matarante si Seto, galit na ipinasok ni Kana ang tableta sa pagitan ng mga pisnging aset ni Seto, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Pagkalipas ng ilang araw, muling nakasalubong ni Seto ang guro sa isang laundromat na pinapatakbo ng barya. Habang nag-aayos siya nang makita ang basang katawan nito, isiniwalat ni Kana na nabasa siya ng ulan at sinusubukang patuyuan ang sarili. Dahil dito, iminungkahi ni Seto na gumamit siya ng isa sa mga dry cleaner, ngunit galit na tinanong siya ni Kana kung sinusubukan ba nitong makita siyang walang damit. Sa kabila ng takot para sa kanyang buhay, inalok ni Seto si Kana na isuot ang kanyang damit pansamantala. Habang isinusuot ni Kana ang damit,
napagtanto ni Seto na ang kanyang ulo ay naging asul matapos makita si Kana na suot ang kanyang damit. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang mga nakagawiyang pag-iisip, isang malakas na kulog ang tumakat sa mga buhay na liwanag mula kay Kana, dahilan para kumapit siya kay Seto, na ang kanyang kagustuhan ay nagsimulang sumayaw ng disco dahil sa pag-atras ng kanyang mga asset. Pagkatapos ay inamin ni Kana kay Seto na natatakot siya sa mga kulog, habang iniisip ni Seto na dapat matakot si Kana sa halimaw na tumutubo sa loob ng kanyang pantalon. Bigla, nawalan ng kuryente, na lalong nagpatakot kay Kana, kaya sinabi sa kanya ni Seto na dapat silang maghanap ng power circuit. Ilang sandali pa, natuklasan nila ang switchboard, ngunit dahil wala silang makitang bangkito, nagpasya si Kana na umupo sa mga balikat ni Seto para ma-access ang board. Habang dinadala ang bigat ng hita ni Kana, nakita ni Seto ang kanyang mga asset. Biglang kumidlat muli, nagulat si Kana, na siyang nagpabagsak sa kanya sa isang istant. Ilang segundo ang lumipas, isang detergent ang bumagsak sa kanyang katawan habang sinusubukan ni Seto na mabawi ang kanyang balanse, ngunit naramdaman niya ang asset ng kanyang guro. Humingi ng tawad ng labis, sinubukan ni Seto na ibaba muli ang damit ni Kana, ngunit bumukas ang mga butones nito. Pagkatapos ng buong pangyayaring iyon, sinubukan ni Seto na paamuin ang kanyang launcher sa pagtayo, habang sinusubukan ni Kana na maghanap ng paraan para maibalik ang kuryente. Pagkatapos ay sinabi niya kay Seto na babuhatin niya ito sa kanyang mga balikat. Sinubukan ni Seto na sabihin kay Kana na hindi ngayon ang magandang panahon, ngunit tumanggi siyang makinig hanggang sa maramdaman niya ang launcher ni Seto na tinutusok ang kanyang ulo. Habang tinatakpan ni Seto ang kanyang mukha dahil sa kahihiyan, sinabihan siya ni Kana na kumalma na. Pagkalipas ng ilang linggo, tumungo si Seto sa kanayunan upang bisitahin ang tahanan ng kanyang pamilya, ngunit nadatnan niya si Kana na tumutugtog kasama ang kanyang kapatid na babae. Nagulat sa presensya ng kanyang guro, tinanong ni Seto kung ano ang ginagawa nito rito. Kaya, isiniwalat ni Kana na inutusan siya ng kanyang ina na bantayan si Shio. Matapos malaman na si Kana at ang kanyang ina ay matagal nang magkakilala, sinabi ni Seto kay Kana na hindi niya alam na kaya nitong humawak ng mga bata. Inihayag ni Kana na maaaring nakakatakot siya, ngunit alam niya kung paano alagaan ang maliliit na bata. Masayang patunayan na siya ay wife material, sinabihan ni Kana si Shio na lumapit sa kanya, ngunit nang makalapit siya sa kanya, nagsimula siyang umiyak ng malakas. Nang makita ito, nalulumbay si Kana at sinabi kay Seto na ngayon lang siya sinabihan ng kanyang mga magulang na magpakasal bago maging alikabok ang kanyang gatas, ngunit ang totoo ay napakasama niya sa mga bata. Habang kinakarga si Shio, tinanong ni Seto si Kana kung may tipo ba siya, at inihayag niya na gusto lang niya ng isang taong marunong magpalit ng diaper at may malaking launcher. Ilang sandali pa, napagtanto ni Kana na inililiste niya ang lahat ng mga katangian ni Seto. Kaya, mabilis niyang sinabi sa kanya na wala siyang balak na sakyan ang rocket launcher nito. Para maiwasan ang awkwardness, sinabihan ni Seto si Kana na dalhin nila si Shio sa outdoor pool. Ilang sandali pa, dumating si Kana na nakasuot ng magandang bikini, at habang naglalaro kasama si Shio sa mini pool, niyaya niya si Seto na pumasok. Ngunit tinanggihan siya ni Seto, dahil alam niyang kung lalapit siya, papasok talaga siya sa loob. Ilang sandali pa, napansin ni Kana si Seto na nakatitig sa kanya na parang uhaw na tiyuhin. Kaya, nahihiyang sinabihan niya itong huwag siyang tingnan, at isiniwalat na ang tanging bikini na available sa bahay nito ay matagal na. Gayunpaman, nang makitang ganoon ang guro ni Seto, iniuntog niya ang ulo nito sa pader para lumamig ang katawan. Samantala, nakipaglaro si Kana kay Shio, na aksidenteng natanggal ang kanyang pang-itaas. Habang nagmamadali si Kana na takpan ang kanyang mga asset, natambush siya palabas ng pool gamit ang kanyang pancake. Nagmadali si Seto na saluhin si Shio, ngunit aksidenteng nahalikan niya si Kana sa labi. Habang sila ay naglalayo, nakita ni Shio ang paboritong pagkain ng lahat at agad na kinuha ang mga asset ni Kana. Natakot si Seto dito, ngunit sinabihan siya ni Kana na hayaan na lang si Shio dahil masaya siya na nakikita siya ni Shio bilang isang ina. Ibinahagi pa niya ang kanyang plano na maghanap ng mapapangasawa, na ikinagulat ni Seto dahil alam niyang walang lalaking makakahawak sa lahat ng iyon. Gayunpaman, nang makita ni Kana ang mukha ni Seto, tiniyak niya rito na wala siyang planong gumawa ng mga galaw laban dito.
Nang gabing iyon, nagpasalamat ang ina ni Seto kay Kana sa pag-aalaga kay Shio, at pagkatapos ay may bagay na sinabi kay Kana na maaari niyang pakasalan ang kanyang anak anumang oras. Nahiya rito, tumalikod si Kana upang umalis, ngunit naiisip niya ang halik na ginawa niya kay Seto. Ilang sandali pa, nakarating siya sa kanyang kwarto, para lamang madatnan si Seto na pinapatulog si Shio, na lalong nagpabasa sa kanyang asset, kaya't sinigawan niya si Seto at sinabihan itong tumigil sa pag-arte na parang tatay bago ang graduation. Pagkalipas ng ilang linggo, nagmamadaling umuwi si Seto para itago ang kanyang mainit-init na mga video, ngunit nadatnan niya si Kana na nagtutupi ng kanyang mga damit. Nagulat dito, tinanong ni Seto kung ano ang ginagawa niya sa kanyang bahay, ngunit sa halip ay pinagalitan niya ito dahil sa pag-iwan ng kanyang maruruming damit panloob sa sahig. Sa puntong ito, kumbinsido si Seto na sinusundan siya ni Kana, ngunit isiniwalat niya na tinawag siya ng kanyang ina at pagkatapos ay nawala sa ibang lugar. Pagkatapos nito, tinanong ni Kana si Seto kung may problema ba siya sa pagpunta nito sa kanyang bahay, ngunit ang galit na mukha nito ay nagpabasa kay Seto. Ilang sandali pa, bumalik ang kanyang ina, si Saki, at mapaglarong pinisil ang mga pisngi ni Kana, sinabihan siyang isesyon ang kanyang anak bago lumapag ang kanyang mga aset hanggang sa kanyang mga tuhod. Nang makita ang lahat ng ito, napagtanto ni Seto na mas nakakatakot ang kanyang ina kaysa kay Kana, dahil nagawa niyang apihin ang pinaka-nakakatakot na guro sa kanyang paaralan. Pagkatapos ay sinabi ni Saki kay Kana na inimbitahan siya nito dahil kamakailan lamang ay bumili ito ng bagong lugar at inalok siya ng inumin. Ngunit pagkatapos humigop ng isang beses, natamba si Kana. Naalala ni Saki na hindi mahawakan ng maayos ni Kana ang kanyang alak habang lasing niyang ipinapakita sa kanila ang isang photo album. Dahil sa pagkainteresado rito, sumama si Seto sa dalawang babae nang makita nila ang isang lumang larawan ni Saki at Kana noong nerd pa ito. Sinabi ni Saki kay Seto na noong nasa paaralan pa lang, si Kana ay isang mahiyain at walang imak na babae na may malalaking asset na maaaring gamitin para makuha ang ilang mga bagay. Samantala, nagkaroon ng déjà vu si Seto na nakilala na niya si Kana dati, at pagkalipas ng ilang segundo, itinuro ni Kana ang kanyang lumang larawan at isiniwalat na, salamat sa batang ito, naging guro siya. Nagulat si Seto nang marinig iyon, ngunit nanatiling tahimik habang ibinabahagi ni Kana kung paano siya binigyan ng batang lalaki ng lakas ng loob noong hindi siya sigurado sa kanyang mga layunin sa karera. Isang araw, habang pauwi si Kana na may dalang palatanungan tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, nakilala niya si Seto, na masiglang kumaway sa kanya. Pero, dahil mahiyain siya, hindi niya ito masagot ng maayos, na ikinagalit niya dahil alam niyang hindi siya maaaring maging guro kung hindi niya kayang makipag-usap ng maayos sa isang batang lalaki. Ilang minuto ang lumipas, tumalon si Seto mula sa tulay, at dahil sa pag-aalala, hinabol siya ni Kana upang iligtas ang bata. Dahil pareho silang basang-basa, kinuha ni Kana si Seto upang palitan, kung saan pinaliguan niya ito ng mainit na tubig. Pagkatapos nito, sinabihan niya itong huwag gumawa ng mga kalokohan na maglalagay sa panganib sa buhay nito. Nagpasalamat si Seto sa kanya at pagkatapos ay isiniwalat na uminom ito ng energy drink at sinusubukan upang makita kung nagbibigay ito sa kanya ng pakpak or hindi. Dahil dito, napaisip si Kana kung gumamit ba ng gamot ang kanyang ina bago siya ipanganak. Kaya, sinabihan niya si Seto na maging mas maingat. Pagkatapos ay sinabi ni Seto kay Kana na gusto niyang maging kasing mature niya kapag lumaki na ito, na nagbigay kay Kana ng lakas ng loob na tuparin ang kanyang pangarap na maging isang guro na makakatulong sa kanyang mga estudyante na piliin ang tamang landas. Matapos isalaysay ang kanyang nakaraan, isiniwalat ni Kana na salamat sa batang lalaki, nagawa niyang baguhin ang maraming buhay. Habang sinisisi ni Seto ang kanyang sarili sa paggawa kay Kana na isang demonyo. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kana ang kanyang pagnanais na makilala ang batang lalaki. Kaya, sinabi sa kanya ni Saki na nakaupo ito sa harap niya. Nang hindi makapagsalita si Kana, nag-alala si Seto na kamumuhian na siya ni Kana ngayon. Kaya, nagsimula siyang humingi ng tawad, ngunit masayang sinabi ni Kana sa kanya na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagtulong sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Seto, habang sinabi ng kanyang ina kay Kana na dapat niyang pasalamatan si Seto sa pamamagitan ng pagpapakasal dito. Nang magsimulang mamula si Kana, pinagalitan ni Seto ang kanyang ina dahil sa pagiging kakaiba. Ngunit,
sinabi ni Saki kay Kana na gugustuhin niyang magkaroon ng manugang na tulad ni Kana. Matapos hikayatin si Seto na makipagsesyon kay Kana, umalis si Saki ng silid upang makabuo sila ng plot story. Pagkalipas ng ilang segundo, kinuha ni Kana si Seto at sinabing gusto niya itong gantimpalaan sa pagtulong sa kanya na maging guro. Pagkatapos ay nakakita siya ng ilang magazine at tinawag si Seto na isang maruming lalaki dahil sa pagkakaroon nito. Namula si Seto nang tanungin siya ni Kana kung nag-third base na ba siya kasama ang isang babae, at sinabi niya rito na isa rin siyang walang experience na talunan tulad mo. Sinabi ni Kana sa kanya na wala rin siyang karanasan at pagkatapos ay sinimulan ni Kana na tanggalin ang butones ng kanyang damit. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Seto na imasahe siya, ngunit nataranta ito at sinabi kay Kana na hindi siya ganoon kadesperado na makakuha ng V-card. Sumimangot si Kana at sinabi kay Seto na kapag wala sila sa paaralan, dapat niya itong tretuhin na parang isang ate. Pagkatapos ay naisip ni Seto kung natutunan ba ni Kana ang kahulugan ng ate mula sa pub habang sinusubukan niyang ipahawak ang kanyang mga asset. Nang malapit nang lumipad ang rocket launcher ni Seto, pumasok si Shio sa silid kaya umatras siya at sinubukang batiin si Kana. Sinabihan ni Kana si Seto na kahit papaano ay halikan siya kaya kumuha siya ng tubig sa bibig at ipapainom na sana ito kay Kana nang mapagtanto niya na kung lalaganap ang balita, mawawalan si Kana ng trabahong tunay niyang minamahal. Kaya dahan-dahan niya itong hinayla pabalik, ngunit pilit siyang hinalikan ni Kana. Nang sandaling iyon, dumating si Saki at buong pagmamalaking ngumiti sa kanyang anak dahil sa pagkuha nito habang si Kana ay nakatulog. Kinabukasan sa paaralan, lumapit si Seto kay Kana na iniisip na magiging magaan na ang loob niya mula ngayon, ngunit nang tawagin niya itong ate, pinagalitan siya nito dahil sa hindi magandang pakikitungo sa isang guro at naglakad palayo. Dahil dito, naniwala si Seto na walang maalala si Kana, ngunit nang walang nakatingin, namula si Kana sa pagtawag sa kanya bilang ate. Pagkalipas ng ilang buwan, naglakbay si Seto at ang kanyang pamilya sa isang tropikal na isla upang dumalo sa kasal ng isang kaibigan ng pamilya. Laking gulat niya nang makita niya si Kana na casual na nagpapahinga sa dalampasigan habang nakatihaya ang kanyang mga asset. Humarap sa kanyang ina, tinanong siya ni Seto kung ano ang ginagawa ni Kana dito at ipinaalam niya sa kanya na dahil hindi makakapunta ang kanyang ama at mayroon silang extrang ticket, nagpasya siyang imbitahan si Kana dahil malapit na itong sumama sa pamilya. Tiningnan ni Seto ang kanyang ina nang may pagtataka at tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ni Saki sa lalaki na halatang gusto siya ni Kana. Habang natataranta, sinabi ni Seto sa kanyang ina na walang paraan na magkagusto sa kanya ang isang Diyos ang guro na tulad ni Kana. Kaya sinabihan siya ni Saki na gupitan ang kanyang buhok dahil ayaw ito ni Kana. Nang umalis sina Saki at Shio para mamili, sinabi ni Kana kay Seto na dapat silang magsaya bago ang seremonya ng kasal. At iniisip ni Seto kung oras na ba para sa malaking reveal habang dinadala siya ni Kana sa isang liblib na lugar. Gayunpaman, nagsimulang matarante si Seto habang iniisip niya kung gusto ba siya ni Kana or hindi. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ni Kana na lagyan siya ng langis at naisip ni Seto kung ito ba ay isang senyales or kung isa siyang tagahanga ng mga gawain. Habang sinisimulan niyang ipahid ang langis, gumawa si Kana ng kakaibang mga ingay na naging dahilan upang hindi niya sinasadyang tanungin siya ng malakas kung gusto ba siya nito or hindi. At nang hindi nag-iisip, sinabi ni Kana kay Seto na mahal niya ito. Nang mapagtanto nilang dalawa ang nangyari, nataranta si Kana at sinabihan si Seto na huwag isipin ang sinabi niya hanggang sa kanyang pagtatapos. Dahil doon, sumisid siya sa karagatan upang palamigan ang kanyang malagkit na katawan. Samantala, napagtanto ni Seto na hindi niya basta-basta makalimutan ang nangyari. Nang biglang humingi ng tulong si Kana habang nagsisimulang manigas ang kanyang binti habang lumalangoy. Matapos siyang iligtas, marahang pinagalitan siya ni Seto dahil sa pagtalon niya sa tubig bago ay warm up ang katawan. Bigla, napangiwi si Kana sa sakit at tinanong siya ni Seto kung ayos lang ba siya. Kaya, sinabi ni Kana sa kanya na may kumagat sa kanya. Pagkalipas ng isang segundo, nakakita sila ng warning board na nagbabala tungkol sa mga makamandag na ahas sa dagat. Habang nagpapanik, idiniin ni Kana ang kanyang mga asset kay Seto at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring masawi hanggat hindi niya nalalaman ang nararamdaman niya para sa kanya. Dito, sinabi ni Seto kay Kana na sipsipin niya ang kamandag at hiniling sa kanya na ipakita ang marka ng kagat.
Nahihiyang ibinunyag ni Kana ang lugar kung saan siya kinagat ng kakaibang ahas at kinakabahang itinulak siya ni Seto sa likod upang mailigtas niya ang buhay nito. Habang papasok na siya sa trabaho, sinabi ni Kana kay Seto na malapit nang tumunog ang kanyang water sprinkler. Ngunit hindi tumigil si Seto at nagpursigi hanggang sa matiyak niyang hindi makakasama ang kamandag sa Diyosa ng Balangkas. Pagdating ni Kana sa kasukdulan, humingi ng tawad si Seto sa kanya ngunit nadatnan niya itong mahimbing na natutulog sa dalampasigan. Gayunpaman, inakala ng lalaki na nasakop na ng lason ang katawan ni Kana. Kaya, mabilis niya itong dinala sa ospital. Pagkalipas ng ilang oras, nalaman ni Saki ang lahat ng nangyari sa seremonya ng kasal at tinanong si Kana kung bakit ito nahimatay nang wala na ang lason sa kanyang katawan. Nang sasabihin na sana niya kay Saki na tama ang ginawa ng bibig ng kanyang anak, natarante si Seto at sinabihan ang kanyang ina na tumigil na sa pagtatanong ng mga detalye. Habang nakangisi, tinanong ni Saki si Seto kung may nararamdaman ba ito para kay Kana. Kaya, nahihiyang sinabi niya rito na si Kana ay lamang ang kanyang sensei, at natiyak ni Saki na hindi masasawi na walang karanasan ang kanyang anak tulad mo. Pagkatapos ay sinunggaban niya si Shiyo at tumakbo palayo para magamit ni Seto ang kanyang mahika kay Kana, na nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Inamin niya na natuwa siya na sinubukan nito ang kanyang makakaya upang iligtas siya. Habang iniisip ni Seto na si Kana ay isang napakasosyal sa labas ng paaralan. Habang naglalakad sila patungo sa seremonya ng kasal, sinabi ni Seto kay Kana na nalulungkot siya dahil hindi siya makapagsaya, at sumang-ayon si Kana sa kanya. Habang pinapanood nila ang paghalik ng ikakasal, sinabi ni Seto kay Kana na pagkatapos ng kanyang graduation, gusto niyang bumalik dito muli kasama niya. Nang mapagtanto ni Kana na ipinahihiwatig ni Seto na pakasalan siya, namula siya, ngunit nagalit siya rito dahil ayaw niyang makipagsesyon muna sa kanya. Pagkatapos bumalik sa Japan, nakipag-date si Kana kay Mayo, kung saan ikinwento niya rito ang tungkol sa aksidente sa tropikal na isla. Nang sandaling iyon, nagsimulang tumunog ang telepono ni Kana, at nalaman ni Mayo na ang tumatawag ay si Seto. Habang nagsisimulang tumawa at magbiro si Kana sa telepono, medyo nagseselos si Mayo dahil gusto rin niyang bumuo ng kwento kasama ang isang lalaking estudyante na nagngangalang Suzuki. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Seto sa kanyang matalik na kaibigan, si Suzuki, na nagsimula na siyang makipag-date kay Kana. Nabigla si Suzuki nang marinig ito at tinanong si Seto kung paano niya nagawang makasesyon ang pinakamagandang guro sa kanilang paaralan. Ngunit sa halip na ibahagi ang kanyang sikreto, sinabi ni Seto kay Suzuki na kakain na siya ng tanghalian kasama si Kana mula ngayon. Nagsimulang magpanik si Suzuki dahil ang kanyang mukha ay palaging nakakatakot sa lahat, at si Seto lamang ang nagpapalipas sa kabila ng kanyang kapangitan. Pagkatapos ay sinabi ni Seto kay Suzuki na kailangan niyang kumuha ng kurso mula sa clavicular at ipinaalala sa kanya na mas maaga siyang magtatapos sa paaralan kaysa sa kanya. Kaya, kailangan niyang makahanap ng mga bagong kaibigan bago iyon. Nang tumakbo palayo si Seto, umiyak si Suzuki nang mag-isa hanggang sa magpakita si Mayo sa harap niya at tinanong siya kung gusto niyang kumain ng tanghalian kasama niya. Nagulat sa alok ni Mayo, tinanong siya ni Suzuki kung hindi ba siya natatakot sa kanyang kasuklam-suklam na mukha. Kaya, tiniyak sa kanya ni Mayo na ang isang guro ay hindi kailanman dapat matakot sa kanyang mahalagang estudyante. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Suzuki, na napagtanto na ang mga tsismis tungkol kay Mayo bilang isang purong Diyosa ay totoo. Maya-maya, nagsama-sama ang dalawa para kumain, at sinabi ni Mayo kay Suzuki na ang kanyang bento ay parang gawa ni Chief Ramsey. Doon isiniwalat ni Suzuki na mahilig siyang magluto, kaya siya mismo ang gumawa ng sarili niyang pagkain. Humanga rito, sinabi ni Mayo kay Suzuki na kamakailan lang ay nagsimula na rin itong magluto, at hiniling sa kanya na ibuka ang kanyang bibig. Kumabog ng malakas ang puso ni Suzuki habang pinapakain siya ng isang babae. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mayo na akala niya ay magpapalit lang sila ng kanilang mga bento, na ikinagulat niya, at humingi siya ng tawad kay Suzuki dahil hinayaan niyang lumipad ang kanyang mga pag-iisip. Nagulat si Suzuki. Tinanong niya si Mayo kung ano ang ibig niyang sabihin, na ikinagulat niya ng husto kaya nawalan siya ng balanse. Habang sinusubukang iligtas si Mayo, nahila pababa ni Suzuki ang kanyang palda bago pa man siya mahulog sa lawa.
Matapos kunan ng larawan sa isip ang masikip na puting damit ni Mayo, tinanong siya ni Suzuki kung ayos lang ba siya. Kaya, sinabi sa kanya ni Mayo na ang kanyang paa ay naipit sa pagitan ng isang bato. Mabilis siyang tinulungan ni Suzuki na makatayo, ngunit sa paggawa nito, aksidente niyang nabuksan ang water sprinkler, na direktang tumama sa asset ni Mayo. Nang mapagtanto ni Suzuki ang nangyayari, narating ni Mayo ang langit mula sa kasiyahan. Ilang sandali pa, humingi ng tawad si Suzuki kay Mayo sa pagdulot sa kanya ng labis na abala, ngunit sinabi niya kay Suzuki na ang ginawa niya ay gawa ng Diyos. Nakahinga ng maluwag si Suzuki at pagkatapos ay sinabihan si Mayo na isuot ang kanyang sweater dahil nabasa ang kanyang damit sa tubig. Bago pa man makapagpasalamat si Mayo kay Suzuki, umalis na ito, iniwan siyang inamoy ang kanyang sweater na parang talunang babae. Pagkalipas ng ilang oras, sa changing room, napansin ni Kana ang sweater at tinanong si Mayo kung nagtuturo ba ito ng matematika kay Suzuki sa pamamagitan ng multiply kasama niya. Tuwang-tuwa at napahiya sa tanong ni Kana, mabilis na sinabi ni Mayo na mahigpit na ipinagbabawal ang relasyon ng estudyante at guro, kaya naman pakiramdam ni Kana ay isa siyang mandaragit. Nang makita ang malungkot niyang mukha, mabilis na tiniyak ni Mayo na ang mayroon sila ni Seto ay napakadalisay, kaya hindi niya kailangang makaramdam ng masama. Mabilis na binago ni Mayo ang usapan, inamin ni Kana na dahil nahihirapan si Suzuki na makipagkaibigan, gusto niyang mapagaan ang loob nito. Dahil dito, napangiti si Kana habang sinasabi niya kay Mayo na halatang gusto niyang hipan ang trumpeta ni Suzuki. Nang mahuli, sinabihan ni Mayo si Kana na itago na lang ito. Nang sandaling iyon, nakita niya ang computer pass ni Suzuki at nagpasya siyang nabisitahin ang bahay nito para ibigay ito. Gayunpaman, nagkataong pareho silang napunta sa iisang tren, kaya sinabi ni Mayo kay Suzuki na darating siya para ihatid ang computer pass nito, ngunit napunta siya sa siksik ang tren. Sinabihan ni Suzuki si Mayo na iwasan ang mga ganitong tren dahil maraming tiyuhin na may pinag-aralan ang gumagamit ng karamihan para makipaglaro sa mga babae. Naantig si Mayo sa pag-aalaga ni Suzuki at tiningnan siya ng may pag-ibig, na nagpakilig sa kanyang higanteng asset sa tuwa. Pagkatapos lang, napagtanto ni Mayo na ang kanyang damit ay naipit sa pinto ng tren at sinubukang palayain ang sarili, ngunit biglang lumiko ang tren dahilan para harapin niya ang katawan ni Suzuki. Ilang sandali pa, sinabihan ni Suzuki si Mayo na bumaba sa kanya, ngunit mahigpit niya itong hinawakan at isiniwalat na nakalaya na ang kanyang mga asset mula sa kanilang pagkabihag. Matapos masiyahan sa pakiramdam ng kanyang malambot na unan na nakadikit sa kanyang katawan, sinubukan ni Suzuki na protektahan si Mayo mula sa karamihan, ngunit napunta siya sa pagdiin sa kanya sa pintong salamin. Habang nagsasaya si Mayo, nataranta si Suzuki dahil ayaw niyang makita ng publiko ang mga plot armor ni Mayo. Kaya, para mailigtas ang dignidad nito, sinimulan niyang ibit once ang sweater nito. Gayunpaman, sa kalagitnaan, hinawakan niya ang mga asset ni Mayo na naging dahilan para makagawa ito ng masayang ingay sa tren. Pagdating ng kanilang istasyon, muling narating ni Mayo ang kasukdulan. Pagkalabas, humingi ng tawad si Suzuki ng husto at habang sinasabihan siya ni Mayo na huwag mag-alala, dumating ang isang gwardya ng istasyon at tinanong si Mayo kung bakit magulo ang mga damit nito. Nang akusahan ng opisyal si Suzuki ng pagsasamantala, sinabi sa kanya ni Mayo na sila ay magkasintahan at ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, napansin ni Suzuki ang panginginig niya at naisip na nahihiya si Mayo, kaya sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang magsinungaling para sa kanya. Ikinagalit ito ni Mayo dahil iniisip niyang na teacher zone siya ni Suzuki, kaya nawalan siya ng malay, na ikinalito ni Suzuki, na hindi maintindihan ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Suzuki ang McDonald's at tinakot ang lahat ng mga customer at ang ka-era gamit ang kanyang mukhang unggoy. Dumating si Mayo at ginulat si Suzuki sa kanyang presensya. Kalaunan, sinabi ni Mayo kay Suzuki na nakatira siya sa malapit at kumukuha ng pagkain para sa kanyang kapatid. Sinabi rin ni Suzuki sa kanya na gustong-gusto ng kanyang mga kapatid ang pagkain mula sa McDonald's. Kaya nga siya naroon sa kapitbahayan. Pagkatapos ay inilabas ni Mayo ang isang laruan mula sa Happy Meals at sinabi kay Suzuki na binili niya ito para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya pinansin ang sinabi at ipinahayag na malapit ng umulan.
Dahil pareho silang walang payong, nagsimula silang magpanik hanggang sa dumating ang mga kapatid ni Suzuki, sina Suzu at Rei, na may dalang payong. Pagkatapos noon, sinabi ni Suzuki kay Mayo na wala siyang pakialam na ihatid siya sa bahay, na nagpamula sa kanya. Habang nagsisimula silang maglakad pauwi, sabik na binuksan nina Suzu at Rei ang kanilang Happy Meals upang laruin ang kanilang mga laruan. Nang sandaling iyon, nag-alburuto si Suzu dahil sa isang nanginginig na isda, kaya pumayag si Mayo na ipagpalit ang kanyang laruan sa batang iyon. Gayunpaman, habang nakikipagpalitan ng laruan, aksidenteng napunta ang larwang isda sa pagitan ng aset ni Mayo at nagsimulang manginig na parang larwang rosas mula sa lasada. Nang mapansin ang pamumula ng mukha nito, tinanong siya ng mga lalaki kung ayos lang ba siya, ngunit nahihirapan si Mayo na sumagot. Nang sandaling iyon, nagpakita si Truck-kun at mabilis na tinakpan ni Suzuki ang lahat ng payong, ngunit sa paggawa nito, aksidente niyang nakuskos ang payong sa plot armor ni Mayo, dahilan para maabot niya ang kanyang Cloud9. Nang mapansin ni Suzuki na namula ang mukha nito, tinanong niya si Mayo kung ano ang nangyari, kaya sinabi nito sa kanya na si Truck-kun ang gumanap na bayani. Bago pa man may tanong ni Suzuki kung ano ang ibig niyang sabihin, tumakbo palayo si Mayo habang sinasabi sa kanya na malapit lang ang bahay nito. Pagkabalik sa kanyang apartment, mabilis na tumalon si Mayo sa paliguan habang pinagalitan siya ng kanyang kapatid na si Saya dahil sa pagbili ng laruan kahit 30 na siya. Habang nakanguso, sinabi ni Mayo kay Saya na ang larwang isda ay tiyak na hindi para sa mga bata. Pagkalipas ng ilang gabi, uminom si Mayo kasama si Kana, na medyo nalasing. Kaya, dumating si Seto para sunduin siya. Nang makita silang magkasama, nagselos si Mayo, alam niyang malapit nang kumuha ng launcher si Kana habang kailangan niyang abusuhin ang kawawang isda para sa kanyang kasiyahan. Napabuntong hininga sa sakit, naalala ni Mayo ang noong araw na unang beses niyang nakasalubong si Suzuki. Nahuhuli na siya sa kanyang pagsusulit sa trabaho bilang guro at natamba at nabali ang kanyang sakong. Habang nagsisimulang tumulo ang kanyang mga luha, isang mabait na lalaki ang tumulong sa kanya na makatayo. Gayunpaman, nang unang makita ang mukha ni Suzuki, hindi maiwasan ni Mayo na matakot sa kung gaano ito kapangit at nakakatakot. Ngunit pagkatapos, mabait na tinanong ni Suzuki si Mayo kung ano ang bumabagabag sa kanya. Kaya, ikinwento niya sa kanya kung paano siya nahuhuli sa kanyang malaking trabaho. Dahil sa awa sa kanya, bigla siyang binuhat ni Suzuki at tumakbo patungo sa bulwagan ng pagsusulit ng napakabilis. Habang nasa daan, tinanong ni Mayo si Suzuki kung nakakaabala ba siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na ginagaya lang niya ang kanyang ama na isasakripisyo pa niya ang kanyang buong pamilya para makatulong sa isang pares ng malaking asset. Dahil kay Suzuki, mas maaga nang nakarating si Mayo sa bulwagan kaysa sa inaasahan niya, at dahil may oras pa sila, inayos ni Suzuki ang kanyang sakong. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkakasala si Mayo sa pagpapabuhat sa kanya ni Suzuki. Kaya, humingi siya ng tawad sa lahat, ngunit tiniyak niya sa kanya na salamat sa kanya, natapos niya ang kanyang 12,000 na hakbang. Iyon ang sandali nang nagsimulang magkaroon ng damdamin si Mayo para kay Suzuki. Ngunit bago pa niya ito mabigyan ng magandang pag-iisip para sa lahat ng kanyang pagsisikap, nakaalis na si Suzuki. Sa kasalukuyan, natagpuan ni Mayo ang kanyang sarili na inaangat. Kaya, nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang karga siya ni Suzuki. Nagulat dito, tinanong siya ni Mayo kung ano ang ginagawa niya, at isiniwalat ni Suzuki na sinabi sa kanya ni Seto ang tungkol sa kanyang pagkalasing, kaya pumunta siya upang kumustahin siya. Naalala ni Mayo ang dating nararamdaman niya, at malapit na niyang sabihin kay Suzuki ang kanyang nararamdaman, ngunit nagpapasalamat siya sa pag-aalaga sa kanya. Pagkalipas ng isang buwan, dumating sina Mayo, Saya, at Suzuki sa isa pang akademya upang pag-usapan ang isang paparating na pagdiriwang. Doon, sinalubong sila ng isang payat na lalaki na nagngangalang Takashi, na humingi ng tawad sa pagkahuli ng tagapayo ng kanilang paaralan. Ilang sandali pa, pumasok sa silid ang magulong tagapayo na nagngangalang Hikari at agad na inatake si Takashi. Habang ginugulo ang kawawang lalaki, napansin ni Hikari sina Mayo at Saya at tinawag silang magaganda, na ikinahiya nila. Pagkatapos ay tinanong niya si Takashi kung lumalaki na ba ang kanyang launcher matapos makita sina Mayo at Saya, na ikinahiya niya.
Mabilis siyang humingi ng tawad kay Suzuki at sa mga babae para sa pag-uugali ng kanyang guro, na isiniwalat na ang ina ni Hikari ay gumamit ng maraming matapang na gamot bago siya ginawang anak. Pagkatapos ng makasaysayang pagpupulong, nakauwi si Takashi habang isinusumpa ang sarili dahil sa pananakit sa kanya ng isang Latina na babae. Pagkatapos ay nangako siya sa kanyang sarili na ipapakita niya kay Hikari kung sino ang alpha at pumasok sa kanyang silid, para lamang makita itong nakahiga sa kanyang kama. Gulat na gulat, tinanong ni Takashi si Hikari kung ano ang ginagawa niya, at casual niyang ibinahagi na nasira ang heater niya, kaya nagpa siya siyang pasukin ang apartment nito. Bago pa man makapag-asara si Takashi sa babae na ito, hinawakan siya ni Hikari at idiniin sa kanyang malalaking asset. Habang buong pagmamalaking nakatayo ang launcher ni Takashi, nagmakaawa siya kay Hikari na bitawan siya bago pa man lumagkit ang kanyang pantalon. Lumalabas na matagal nang magkakilala sina Hikari at Takashi, dahil magkababata sila at nakatira sa iisang apartment complex. Dahil parehong alipin ng korporasyon ang kanilang mga magulang, si Takashi ay naiwan sa pangangalaga ni Hikari, na itinuring siyang personal na laruan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang binubuli si Takashi, ngunit simula nang simulan niyang damhin ang mga bagay sa kanyang launcher, mas lalong naging mahirap para sa kanya ang mga bagay-bagay. Habang nahihirapang makalaya, napagtanto ni Takashi na nakatulog na pala si Hikari. Hindi na niya ito ginaising, tumayo si Takashi para umalis, ngunit nalaman niyang nakatanggal ang kanyang plot armor. Ayaw ni Takashi na kasuhan bilang isang manggugulo, kaya sinubukan niyang ayusin ang plot cover ni Hikari, ngunit mas lalong lumala ang sitwasyon. Ilang sandali pa, nagising si Hikari mula sa kanyang pagtulog at nadatnan si Takashi na nakatutok sa kanyang asset. Gayunpaman, sa halip na magalit, marahang tinapik niya ang ulo nito at sinabing nami-miss na niya ang kanyang ina. Bago pa man makapag-react si Takashi, inanunsyo ni Hikari na babalik na ito sa kanyang apartment. Pagkaalis niya, nakahinga ng maluwag si Takashi, ngunit nalungkot siya na hindi siya nakikita ni Hikari bilang isang lalaki, kahit na mas malaki ang kanyang launcher kaysa kay Johnny Sins. Samantala, nagsimulang magwala si Hikari at nagtaka kung ano ang nangyari. Matapos maisip na nagising na ni Takashi ang kanyang panlalaking ugali, nagpa siya si Hikari na harapin ang mga bagay-bagay bago pa siya madamina ng kanyang sariling nakababata. Kaya, kinabukasan, tinawagan niya si Takashi sa mall at dinala ito sa isang tindahan ng laruan. Nang tanungin ni Takashi si Hikari kung bakit niya ito tinawagan, ngumiti ito at ipinahayag na tutulungan siya nitong bumili ng ilang bagong plot cover. Dahil sa kahihiyan, tinanong ni Takashi si Hikari kung nakukuha niya ang mga kakaibang ideyang ito mula kay Ivana, kaya sinabi niya rito na malaki na ito at dapat siyang tulungan na pumili ng isang bagay. Bago pa man siya makapagtalo, sumugod si Hikari sa loob ng changing room, pinilit si Takashi na pumili ng isang bagay para sa kanya. Gayunpaman, nang matagpuan ni Takashi ang kanyang sarili na nag-iisa sa teritoryo ng babae, mabilis siyang kumuha ng isang bagay nang hindi tinitingnan at iniabot ito kay Hikari. Sa loob ng changing room, nagsimulang mamula si Hikari matapos makita ang plot cover at nagtaka kung sinasadya ba siyang biruin ni Takashi. Dahil hindi si Hikari ang taong umaatras, mabilis niyang inalis at isinuot ang mga nakaistilong damit panloob. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Hikari na ang mga gamit ay see-through at nagsimulang mamula sa kahihiyan. Nang sandaling iyon, tinawagan siya ni Takashi at tinanong kung tapos na siya, kaya maamo niyang sinabi sa kanya na oo. Bigla, hinawakan ni Takashi ang kamay ni Hikari nang hindi tumitingin at sinabi sa kanya na uuwi na sila. Habang sinusubukan ni Hikari na magprotesta na hindi siya maayos ang pananamit, hindi pinansin ni Takashi ang kanyang pagrereklamo hanggang sa humarap siya sa kanya at napagtanto na nakabihis na siya para sa isang after party. Matapos itong maproseso, sinabihan ni Takashi si Hikari na i-zipper ang kanyang jumper, ngunit sinabihan niya ito na abala ang kanyang mga kamay sa pagtakip sa kanyang chocolate pancake. Pagkatapos ay sinabihan niya si Takashi na i-zipper siya, at atubili siyang sumunod, ngunit hindi sinasadyang natisod siya at bumagsak ng harapan sa mga asset ni Hikari, na nagpagana sa kanyang fountain. Pagkatapos nito, sinabihan niya si Takashi na sumusuko na siya at nahulog sa escalator. Kalaunan sa McDonald's, sinubukan ni Takashi na humingi ng tawad kay Hikari sa pagdulot sa kanya ng labis na gulo, ngunit walang galang niyang sinabihan siya na tumahimik at sinabihan siya na gagawin din niya ang pareho sa kanya.
Nang magsimulang magpanik si Takashi, marahang tinapik ni Hikari ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya na nagbibiro lang siya. Matapos siyang hilahin palapit sa kanya, nagpasalamat siya sa pagpapakita sa kanya ng kasiyahan, kahit na ipinahiya niya ang kanyang sarili sa publiko. Habang paalis siya para uminom, naalala ni Takashi ang kanyang nahihiyang mukha mula kaninang madaling araw at napagtanto na si Hikari ay naging isang mabuting babae. Sandali ang lumipas, bumalik si Hikari dala ang isang juice at humigop ng malakas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Takashi na ito ay labis na mapait at hiniling sa kanya na inumin ang natitira. Bamantong hininga si Takashi at sinabihan si Hikari na itigil ang pagpapahiya sa sarili, ngunit binigyan siya ng isang ngiti, na siyang nagpangiti sa kanya bilang ganti. Pagkalipas ng isang linggo, si Takashi at ang kanyang paaralan ay naglakbay para sa isang hiking trip sa mga bundok. Nang sandaling iyon, binati siya ni Hikari sa kanyang karaniwang masiglang tono, na naging dahilan upang magtago siya sa likod ng isang puno dahil mula nang makita niya si Hikari na nakadamit na parang isang model, naging malay siya sa paligid nito. Bigla, tinakpan ni Hikari ang distansya sa pagitan nila at sinabi kay Takashi na nakakatawa ang kanyang kilos simula noong kanilang mall trip. Bago pa makasagot si Takashi, nadulas siya sa ilang mga bato at malapit nang bumagsak sa tubig, ngunit mabilis siyang nailigtas ni Hikari. Kaya, maaari na siyang magpatuloy sa pagsesyon sa babae na ito na nakakakuha ng mas maraming paglalaro kaysa sa iyo. Gayunpaman, pagkalipas ng ilang segundo, nahulog din si Hikari sa ilog kasama si Takashi. Matapos magkahiwalay sa kanilang grupo, nagpa siya sina Takashi at Hikari na sumilong sa isang kuweba habang patuloy na umuulan sa labas. Humingi ng tawad si Takashi kay Hikari dahil sa pagsama sa kanya sa gulo na ito, ngunit tiniyak niya rito na hindi siya galit sa kanya. Nang magsimulang lumamig ang panahon, tinanong ni Hikari si Takashi kung ayos lang ba siya dahil ang pangangatawan niya ay parang isang may sakit na bata. Sasagot na sana si Takashi, ngunit tuluyan siyang natamba dahil sa lamig, na nagdulot ng pag-aalala kay Hikari. Matapos maghanap ng paraan para magpainit sa kanya, naalala ni Hikari ang pag-uusap ng isang video tungkol sa isang paraan para magpainit sa isang tao habang giniginaw. Nagsimula siyang mamula sa naisip, ngunit dahil wala siyang ibang pagpipilian, mabilis niyang tinanggal ang basang damit ni Takashi bago ginawa ang pareho. Habang nagsisimulang magprotesta ang lalaki, sinabi ni Hikari sa kanya na kung magyayakap sila ng walang cover, tiyak na gaganda ang pakiramdam niya. Gayunpaman, ilang sandali pa, nauuhaw si Takashi at sinimulang inumin ang pawis ni Hikari, na siyang nagparamdam sa kanya. Pagkatapos ay natuklasan ni Takashi ang karagatang Pasipiko ni Hikari at nagsimulang uminom mula rito hanggang sa mapawi ang kanyang uhaw sa lalamunan. Pagkatapos ng gawain, humiga si Takashi sa kondongo ni Hikari, na natutuwa nang makita siyang buhay at maayos. Samantala, sinimulang gunitain ni Takashi ang nakaraan noong binubuli siya ni Hikari. Noong una, inakala niyang isa lamang itong babaeng walang modo na nasisiyahan sa pagpapahirap sa kanya hanggang sa siya ay magkasakit. Dahil walang mag-aalaga sa kanya, nanatili si Hikari sa kanyang tabi at inalagaan siya hanggang sa gumaling. Sa kasalukuyan, halos makatulog na si Takashi nang aksidente niyang nasabi kay Hikari na mahal niya ito. Nang magsimulang magpanik si Hikari at tinanong si Takashi kung ano ang ibig niyang sabihin, ngumiti lang ito sa kanya at nakatulog. Nang sumunod na linggo, sa wakas ay nagsimula na ang pagdiriwang at natagpuan ni Suzuki ang kanyang sarili na nakasama muli kay Mayo, masaya, at nagpapasalamat. Pinasalamatan ni Mayo si Suzuki sa pagsama sa kanya, at mausisa niyang tinanong siya kung bakit siya nakadamit na parang isang estudyante. Pagkatapos ay sinabi ni Mayo kay Suzuki na ayaw niyang makulong dahil sa pakikipag-date sa kanyang estudyante, kaya nagbalat kayo siya. Nang kinakabahan siyang tanungin kung masama ba ang itsura niya, tiniyak sa kanya ni Suzuki na kaya niyang isuot ang costume. Ngumiti si Mayo ngunit nagsimula na magpanik mula sa loob dahil nahihiya pa rin siyang i-raise si Suzuki. Pagkatapos, bigla na lang tinawagan ni Hikari si Mayo at panunukso na tinanong siya kung may date ba siya kasama ang kanyang estudyante. Habang nahihirapan si Mayo na sumagot, sinabihan siya ni Hikari na subukan ang aktibidad na ginawa ng kanyang club. Bigla niyang inilagay si Mayo sa posas at itinulak siya at si Suzuki sa isang bakanteng silid kung saan maaari silang gumugol ng oras habang sinusubukang hanapin ang susi para mabuksan ang posas. Nang iwan sila ni Hikari,
Tinawagan ni Suzuki si Hikari bilang presidente para sa mga sugal dahil masyadong kakaiba ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang hanapin ang mga susi. Nang tanungin siya ni Mayo kung narinig niya ang sinabi ni Hikari kanina, sinabi ni Suzuki na masyado silang maingat para marinig niya, dahilan para kumalma si Mayo. Sa totoo lang, narinig ni Suzuki ang bawat salita na sinabi ni Hikari kay Mayo na sabik na siyang makuha ang joystick nito. Sa kabila nito, sinubukan ni Suzuki na kumbensihin ang sarili na baka nagkamali siya nang narinig or naintindihan ang sitwasyon. Mabuti na lang at natagpuan niya ang susi at ibibigay na sana ito kay Mayo nang aksidente niyang mahulog ang susi, na siyang nagbukas sa plot armor ni Mayo. Habang pinapanood ni Suzuki ang bounce effect sa mga asset na iyon, nagpasalamat siya kay Newton sa pagtuklas ng grabidad. Matapos makabawi sa kanyang katinoan, hiniling ni Suzuki kay Mayo na ibigay sa kanya ang susi upang maayos niya ang kanyang mga damit, ngunit sinabi niya sa kanya na ang susi ay naipit sa pagitan ng kanyang mga pisngi. Nang sandaling iyon, narinig nila si Takashi sa labas na sinusubukang hanapin si Hikari. Bago niya makita ang kanyang malalaking asset, hiniling ni Mayo kay Suzuki na kunin ang susi. Nabigla si Suzuki sa katapangan ni Mayo, kaya sinabi niya sa kanya na siya lamang ang mapagkakatiwalaan niya para maisegawa ang isang napakahalagang gawain. Ang kanyang mga salita ay nagudyok kay Suzuki, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang kunin ang susi, ngunit nalunod sa kanyang plot armor. Isang masayang sigaw ang pinakawalan ni Mayo habang inilalabas niya ang kanyang nectar. Ilang sandali pa, humingi ng tawad si Suzuki kay Mayo dahil sa paggulo sa lahat at palaging nagdudulot ng gulo para sa kanya. Dito, sinabi ni Mayo kay Suzuki ang parehong bagay na sinabi niya sa kanya noong pagsusulit ng kanyang guro, na ikinagulat niya. Pagkatapos nito, tiniyak niya kay Suzuki na hindi niya kailangang mag-alala dahil lahat ng ginawa niya ay nagpapaganda sa kanya, na bihirang mangyari sa isang babae. Sa daloy ng kwento, nagtapat si Mayo kay Suzuki, na tumingin sa kanya ng may gulat. Dahil sa hiya, tumakbo palayo si Mayo habang iniisip ni Suzuki kung dapat ba niyang habulin ang kanyang guro. Paglabas niya, nadatnan niya ang lahat ng magagaling na guro na nakikihalubilo sa mga estudyante, kaya naisip niya na normal lang ito sa Japan. Pagkalipas ng ilang oras, hiniling ni Mayo kina Saya at Takashi na magpatrolya sa lugar sa harap ng venue. Habang sabik na tinatanggap ni Takashi ang tungkulin, sinabi ni Saya sa kanya na may narinig siyang mga chismis tungkol sa lugar na iyon na pinagmumultuhan. Ngunit dahil magkasama sila, mas naging panatag ang loob niya. Tiniyak ni Takashi kay Saya na mapagkakatiwalaan niya ito, na ikinainis ni Hikari, dahil ayaw niya sa pag-arte nitong macho sa harap ng ibang mga babae. Kaya, nagpa siya siyang tumakbo palayo at takutin si Takashi para mawala ang aura nito sa harap ni Saya. Gayunpaman, nabasag ng babae ang sahig at nakulong sa loob ng floorboard. Ilang sandali pa, dumating sina Takashi at Saya at nadatnan si Hikari na parang isang talunang babae. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Saya si Hikari kung ano ang ginagawa niya, at inamin niya na sinusubukan niyang takutin si Takashi para mailantad niya ito bilang isang baliw. Nang marinig ito ni Takashi, naisip niya sa sarili na ang mga Diyos ng kwento ay dapat na pinaparusahan si Hikari dahil sa pagiging isang banta. Samantala, nainis si Hikari at tinawagan si Takashi para tulungan siya. Kaya, hinawakan ni Saya ang kanyang kamay at sinabihan siyang dapat silang maghanap ng makakatulong kay Hikari. Nang tumalikod sila para umalis, nagselos si Hikari at hinawakan ang binti ni Takashi para pigilan siya, ngunit sa huli ay natambo siya sa sahig. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Takashi sa pagkahulog, at bilang kanyang gantimpala, ipinakita sa kanya ng Diyos ng kwento ang isang magandang tanawin ng mga plot armor ni Hikari. Habang nagsisimulang lumamig, naramdaman ni Hikari ang pangangailangang mag-CR. Kaya, nang makita ni Takashi na nalilikot siya, tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Hikari na kailangan niyang alisin ang laman ng kanyang pantog, at sinabihan siya ni Takashi na kumapit upang mahaylos siya nito pababa. Habang sinisimulan niyang igalaw ang mga binti ni Hikari, sinabihan siya nito na hindi na niya ito kaya at malapit nang magpakawala ng isang gininto ang shower. Natakot si Takashi at mabilis na nakahanap ng balde para hindi masira ang kanyang mga damit. Gayunpaman, ipinaalala ni Hikari kay Takashi na kailangan niyang tanggalin ang kanyang plot cover, na nagpamula sa kanya. Nang magsimula na siyang kumilos, bumalik si Saya kasama si Suzuki upang tulungan siya.
Ngunit nang marinig nila ang tunog ng agos ni Hikari, nalito sila at nagtaka kung saan ito nanggagaling. Si Hikari, na hindi mapigilan ang sarili, ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa habang sinasabi kina Saya at Suzuki na malamang umuulan sa kung saan. Pagkatapos noon, hinayla palabas ni Suzuki si Hikari, ngunit nahiya siya na nakita siya ni Takashi na gumagawa ng kanyang gawain. Sa huli, nagpa siya siyang ipa-CR si Takashi para pantay ang iskor. Ngunit nang mahawakan niya ang kamay nito, marahas siyang pinagpega ni Hikari bago umalis kasama sina Suzuki at Saya. Habang pinapanood ni Hikari ang pag-alis nito, nadurog ang kanyang puso habang iniisip niya kung ang panonood sa kanyang pagker ang huling bagay para kay Takashi. Sa katotohanan, gusto ni Takashi na makatakas kay Hikari dahil ang kanyang launcher ay nababaliw na sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, nagbihis si Hikari bilang isang mascot at sinimulang salakayin ang lahat ng mga magkasintahan sa pagdiriwang. Samantala, sina Takashi at Mayo ay pumila upang bumisita sa isang haunted house ng magkasama. Tumakbo si Saya at sinabi kay Mayo na isang mascot ang nananakot sa lahat ng mga magkasintahan. Nang magsimulang mag-alala si Takashi, idinagdag ni Saya na pagkatapos atakehin ng mascot, ang mga magkasintahan ay naging mas mapagmahal sa isa't isa. Kaya ngayon, gusto ng lahat na atakehin ng mascot. Nang marinig ito ni Mayo, sumali siya sa karamihan na gustong atakehin ng mascot dahil hindi na siya maaaring umasa kay Cupido. Samantala, napagtanto ni Takashi na ang mascot ay isang taong kilalang-kilala niya kaya't nagpa siya siyang hulihin ito bago pa lumala ang sitwasyon. Pagbalik sa loob ng paaralan, sa wakas ay nakalayo na si Hikari sa mga nagwawala. At habang sinusubukang mag-relax, iniisip niya kung ano ang nangyari dahil gusto lang niyang ilabas ang kanyang galit sa mga magkasintahan. Nang maisip niya kung paano siya walang galang na iniwan ni Takashi, binuksan niya ang pinto at naabutan siyang armado. Pagkatapos ay tinanong siya ni Hikari kung paano niya nalaman na siya ang mascot, kaya sinabi niya sa kanya na alam niya ang lahat tungkol sa kanya dahil lagi siyang nasa tabi niya. Gayunpaman, ipinaalala ni Hikari kay Takashi na iniwan siya nito, na ikan-alito niya. Gayunpaman, sinabi niya kay Hikari na kailangan na nilang umalis, ngunit paglabas nila, narinig nila ang karamihan na naghahanap pa rin sa mascot. Ito ang dahilan kung bakit dinala ni Hikari si Takashi sa isang bakanteng silid, ngunit nahuhulog siya sa loob ng kanyang mascot costume, at nauwi sila sa pagbuo ng isang mainit na plot. Sa sandaling iyon, inamin ni Takashi kay Hikari na nasisiyahan siyang makita ang kanyang asset dahil mahal niya ito. Habang nagsisimulang umangat ang poste ni Takashi, hinawakan niya si Hikari at niyakap ito, ngunit pagkatapos noon, pareho silang nag-iiwasan ng alanganin hanggang sa dumating si Saya para ihatid si Takashi sa haunted house. Nang tumalikod na ito para umalis, hinawakan ni Hikari ang kamay nito at sinabing pag-aari na niya ito magpakailanman. Samantala, sinubukan ni Mayo na hanapin ang mascot, at nang makita niya ang isang malaking bagay, kumapit ito ng bulag at nagmakaawa para sa isang matagumpay na kwento ng pag-ibig kay Suzuki. Lumabas na ang taong niyayakap niya ay walang iba kundi si Suzuki, at habang sinusubukan niyang bawiin ang kanyang pag-amin, sinabi ni Suzuki sa kanya na kahit wala siyang sapat na kakayahan para pasayahin siya, gusto pa rin niya itong pakasalan. Nadurog ang isip ni Mayo nang mawalan siya ng malay dahil sa lahat ng kaligayahan. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ng kaibigan ni na Suzuki at Seto na si Tanaka, na binabatikos ng mga kaibigan niya ang kanilang mga guro. Ang mas malala pa, sinabi ni Seto kay Tanaka na ginagawa rin ni Takashi ang kanyang cardio kasama si Hikari. Ikinagalit ito ni Tanaka dahil ang tanging bagay na nagawa niya ay ang paggalaw sa kaliwang kamay gamit ang kanang kamay. Kaya, galit niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan na 3 buwan bago ang graduation, hahanap siya ng babae, para makapag-group date silang lahat. Dahil doon, tumakbo palayo si Tanaka habang umiiyak. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa kanyang part-time na trabaho, kung saan niya napagtanto na hindi magiging madali ang pagkakaroon ng kasintahan, dahil napapalibutan lamang siya ng mga paisang lalaki sa kanyang trabaho, at sa paaralan, halos wala siyang nakakausap. Gayunpaman, kinabukasan, nakasalubong ni Tanaka si Miss Chizuru at binuhusan ito ng oil. Habang nag-aalangan siyang humingi ng tawad at sinabi kay Chizuru na hahanapan niya ito ng ekstrang damit, malamig niyang sinabi sa kanya na ayaw niyang sayangin ang kanyang oras sa pagtingin sa kanyang hindi pa nabubusog na mukha.
Isang kilabot ang damaloy sa gulugod ni Tanaka nang mabilis niyang mapagtanto na si Chizuru ang kanyang kausap, na kilalang walang puso kahit na isa siyang nurse. Isinantabi ang kanyang nararamdaman, inalok pa rin ni Tanaka si Chizuru ng ekstrang damit ngunit malamig pa rin ang ekspresyon nito gaya ng dati. Pagkatapos, bigla na lang niyang inalis ang kanyang maruruming damit sa harap niya, dahilan para mataranta siya. Nang tanungin niya ito kung ano ang ginagawa niya, casual na sinabi ni Chizuru na sa Japan, karaniwan ang mga ganitong bagay. Ito ang nagtulak kay Tanaka na tamasahin ang tanawin ng aset ng kanyang guro hanggang sa bumalik siya sa kanyang katinoan at lumingon para umalis, ngunit isinuot lamang ang mamantikang damit. Mabuti na lang at pinoprotektahan ng mga aset ni Chizuru si Tanaka mula sa pagkatama sa kanyang mukha. Habang sinusubukan niyang bumangon, napagtanto niyang nabali ang kanyang bukong-bukong, kaya't natambo siya pabalik sa kanyang aset. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Tanaka kay Chizuru tungkol sa kanyang kondisyon, at inalok niya itong lagyan ng kompres ang kanyang bukong-bukong. Gayunpaman, nang makita siyang walang pakialam, nalito si Tanaka hanggang sa makita niya ang reaksyon ng kanyang mga butones sa katawan sa lahat ng aksyon. Habang sinusubukan ni Chizuru na takpan ang mga mata ni Tanaka, napagtanto niya na maaaring walang ekspresyon ang kanyang mukha, ngunit normal ang paggana ng kanyang katawan. Matapos bumaba sa kanyang guro, labis na humingi ng paumanhin si Tanaka sa kanya habang tahimik niyang tinitingnan ang kanyang nabaluktot na bukong-bukong. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Tanaka ang sitwasyon at inakala niyang galit si Chizuru sa kanya, kaya mabilis siyang lumabas habang isinusumpa ni Chizuru ang kanyang sarili dahil sa pananakot sa ibang estudyante. Ilang sandali pa, binisita ni Hikari ang infirmary, at sinabi ni Chizuru sa kanya na gusto niyang maging palakaibigan sa mga estudyante. Inamin ni Hikari na mabuti para sa isang nurse na maging mas madaling lapitan at hinimok si Chizuru na magpakita ng mas maraming ekspresyon. Habang pinipilit ni Chizuru ang sarili ng ngumiti, sinabihan siya ni Hikari na sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pakikisalamuha sa isang estudyanteng madaling basahin, na nagpaalala sa kanya kung paano nagmukhang isang naguguluhang talunan si Tanaka matapos makita ang kanyang mga aset. Pagkalipas ng ilang araw, sa bisperas ng Pasko, binisita ni Chizuru si Tanaka na nakadamit bilang isang makulit na santa. Nang mapansin ni Tanaka ang kanyang kamera, tinanong siya nito kung ano ang ginagawa nito sa kanyang bahay, kaya sinabi niya rito na nandito siya para mas makilala ito. Ang kamera ay para i-record ang ekspresyon ng mukha nito dahil ayaw niyang makaligtaan ang anumang detalye. Naguguluhan pa rin si Tanaka, kaya tinanong niya si Chizuru kung bakit niya ito pinili, at casual na sinabi nito kay Chizuru na alam niyang available ito dahil walang gustong bumisita sa isang talunan sa Pasko. Natural, nalulumbay si Tanaka matapos marinig iyon, habang sinabi ni Chizuru sa kanya na gusto niya itong mas makilala. Sumagot si Tanaka na gusto muna niya itong makilala, kaya ipinakita ni Chizuru sa kanya ang isang videotape ng kanyang autobiography, na medyo ikinainis niya dahil gusto lang niyang makilala ang kanyang katawan na hugis Coca-Cola. Sa kabila nito, tahimik siyang umupo at pinanood siyang kumilos na parang isang batang may espesyal na pangangailangan sa video. Matapos malaman na mahilig maglagay ng pangalan ni Chizuru sa mga bagay na pag-aari niya, sinabi ni Tanaka sa kanya na gusto niyang makilala ang kasalukuyan niyang sarili. Dahil dito, ipini-fast forward niya ang video sa nakaraang taon, kung saan mag-isa siyang kumakain ng cake noong Pasko. Sinabi ni Chizuru kay Tanaka na simula nang umalis siya sa bahay ng kanyang mga magulang, nalulungkot siya tuwing Pasko. Gayunpaman, dahil kasama niya ito ngayon, masaya siya. Namula si Tanaka at nagtaka kung nandito ba si Chizuru dahil gusto niya ito at gusto niyang makasama. Ngunit pagkatapos, mabilis niyang ipinaalala sa sarili na mayroon siyang mukha na tanging ang kanyang ina lamang ang maaaring mahalin. Pagkatapos noon, sinabi ni Tanaka kay Chizuru na maaari siyang mag-record ng bagong video nito para sa Paskong ito, ngunit sa huli ay nag-video siya ng kanyang lugar. Habang natataranta, nauntog si Tanaka sa mesa, dahilan para matamba ang cake, ngunit nasalo ito ni Chizuru sa oras at napunta kay Tanaka. Gayunpaman, habang ginagawa ito, aksidenteng nasira ni Chizuru ang kanyang plot protectors, kaya inalok ni Tanaka sa kanya ang kanyang shorts. Nang oras na para umalis, humingi ng tawad si Tanaka kay Chizuru dahil sa pagsira sa kanyang mga damit, at pagkatapos ay nagpasalamat sa pagpunta rito. Bilang tugon, inabutan siya ni Chizuru ng regalo,
at isiniwalat niya na mayroon din siyang regalo para sa kanya, ipinaliwanag na orihinal niyang plano itong ibigay sa kanyang unang kasintahan. Nang buksan niya ang kahon at makita ang isang malaking teddy bear sa loob, mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan dito at nagpasalamat ng may maliwanag na ngiti bago umalis. Samantala, napagtanto ni Tanaka na ibinigay din ni Chizuru sa kanya ang kanyang gamit ng plot protector. Kalaunan ay nalaman ni Chizuru na aksidente niyang naibigay sa kanya ang maling regalo. Pagkalipas ng ilang linggo, nagulat si Tanaka nang makita si Chizuru sa parehong beach resort na kinaroroonan niya. Ilang araw bago nito, niyaya ni Chizuru si Tanaka na mamili kasama niya dahil kailangan niya ng lalaking magbubuhat ng kanyang mga bag. Si Tanaka, bilang isang desperado at mahilig sa asset, ay sabik na pumayag at tinulungan si Chizuru. At bilang kabayaran, ibinigay ni Chizuru ang kanyang tiket sa loto, ngunit tinanggihan siya nito at sinabing kung mananalo ito, dapat nilang hatiin ng pantay ang gantimpala. Pumayag si Chizuru at habang kinukuskus niya ang numero, inakala ni Tanaka na ang premyo ay malamang na isang garapon ng tubig palaygo ni Ivana. Laking gulat niya, nanalo si Chizuru ng isang all-expensive paid trip sa isang magarbong beach resort. Kaya ngayon sa kasalukuyan, hindi pa rin matanggap ni Tanaka na nasa iisang beach resort siya kasama ang kanyang magandang guro. Habang iniisip niya kung ayos lang ba sa kanya na makasama si Chizuru ng mag-isa, naalala niya na sinabi nito sa kanya na masaya siya sa piling niya. Samantala, abala si Chizuru sa pagbabasa ng isang bagay sa kanyang magazine nang bigla niyang hinawakan ang kamay ni Tanaka at dinala ito patungo sa isang magandang lawa. Habang ninanamnam ni Tanaka ang tanawin, inalis ni Chizuru ang kanyang mga damit at ipinagmalaki ang kanyang bikini, na siyang dahilan kung bakit parang matigas ang joystick ni Tanaka mula sa lahat ng kasabikan. Matapos kumalma, tinanong niya si Chizuru kung ano ang ginagawa nito at ikinuwento nito sa kanya ang tungkol sa kanyang planong lumangoy. Pagkatapos ay ipinakita ni Tanaka sa kanya ang isang warning board at isiniwalat na bawal ang paglangoy dito, na ikinalungkot niya. Kaya, para pasiglahin siya, sinabi ni Tanaka kay Chizuru na maaari na lang silang maglaro sa baybayin. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang hermit crab nang biglang nawalan ng balanse si Chizuru at nahulog sa lawa, dahilan para lumutang ang kanyang mga plot protector. Ilang sandali pa, tumalon si Tanaka papasok upang iligtas si Chizuru. Ngunit habang binubuhat niya ito, nakita niya itong nakalabas ang asset. Dahil sa hiya, sinabihan ni Chizuru si Tanaka na huwag tingnan ang kanyang espesyal na lugar, kaya sinubukan niya itong itulak patungo sa baybayin ng kagatin ng isang kakaibang hermit crab ang kanyang mga plot armor, na siyang nagparamdam sa kanya ng gulat. Pagkatapos nito, tinanong ni Tanaka si Chizuru kung sa wakas ay kumalma na ang kanyang karagatang Pasipiko. Sinabi niya sa kanya na mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngayon at pagkatapos ay malungkot na tiningnan ang travel magazine, na nagpapaisip kay Tanaka na matagal na siyang naghahanap ng mga lugar para maging kasiya siya ang biyahe para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Chizuru kay Tanaka na dahil nababagot siya, gusto niyang siguraduhin na magsaya ito. Kaya, sinabihan siya ni Tanaka na itaas na lang ang kanyang damit at magsasaya siya ng husto. Gayunpaman, sinabi ni Chizuru kay Tanaka na siya ay pagod at umalis upang magpahinga sa kanyang hotel. Samantala, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Tanaka para kay Chizuru nang mapagtanto niya na may nararamdaman siya para sa kanya. Kinabukasan ng gabi, niyaya ni Chizuru si Tanaka na sumama sa kanya sa panonood ng mga bituin. Gayunpaman, sa buong aktibidad, hindi niya magawang salubungin ang tingin nito matapos aminin na may malaking gusto siya rito. Pinilit ni Chizuru si Tanaka na umakyat sa mga bundok, na nagpapakita na mas maganda ang tanawin mula sa itaas. Sinimulan ni Tanaka na masiyahan sa ehersisyo dahil inilalayo nito ang kanyang atensyon kay Chizuru hanggang sa magsimula siyang magtaka kung gusto ba niya ito, or kung naaakit lang ba siya sa katawan nito. Gaya ng dati, nagsimulang umulan, na nag-udyok kina Chizuru at Tanaka na maghanap ng masisilungan malapit sa isang kuweba. Dahil sa lungkot, sinabi ni Chizuru kay Tanaka na gusto talaga nitong ipakita sa kanya ang mga bituin, ngunit tiniyak niya rito na ayos lang. Nang magsimulang lumamig at manginig si Tanaka, naghanda si Chizuru na painitin siya ng husto. Gayunpaman, labis na nataranta ang talunan kaya't nahulog siya sa bangin kasama si Chizuru. Ilang sandali pa, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang kuweba na puno ng mga stalactite. Kaya,
sinabi ni Chizuru kay Tanaka na dapat nilang subukang lumabas ng dahan-dahan dahil inaabot ng ilang dekada bago lumaki ang mga stalactite. Habang nagsisimula siyang gumalaw palayo, nakita ni Tanaka na nakataas ang kanyang mga damit, na agad na nagpagana sa kanyang rocket launcher. Matapos bumuo ng isang mainit na plot, nagawa ng dalawa na ligtas na makalabas ng kuweba. Nang tumigil ang ulan at lumiwanag ang langit, pinagmasdan ni Tanaka at Chizuru ang kumikinang na mga stalactite ng may pagkamangha. Ngunit sa kabila ng magandang tanawin, nagpahayag ng kalungkutan si Chizuru dahil hindi niya makita ang mga bituin. Kaya pabiro siyang tinanong ni Tanaka kung gusto ba niyang hilingin sa mga bituin na sana ay umibig ito sa kanya. Nang casual niyang sinabing oo, nagsimulang tumawa si Tanaka at malakas na sinabi sa kanya na umiibig din siya sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya agad na sinabi niya ito ng malakas at nahiya. Kaya sinabi ni Chizuru sa kanya na masaya siya na sa wakas ay may isang estudyanteng umibig sa kanya. Ikinalungkot ito ni Tanaka nang magsimula siyang isipin na estudyante lamang ang tingin ni Chizuru sa kanya. Ngunit nahihiyang sinabihan siya ni Chizuru na ipikit ang kanyang mga mata para hindi niya makita kung gaano siya kasaya sa kanyang pag-amin. Pagkalipas ng ilang buwan, noong araw ng mga puso, tiningnan ni Tanaka ang kanyang mesa at locker para tingnan kung nakatanggap ba siya ng anumang tsokolate or wala. Nang sandaling iyon, dumating si Takashi na may dalang regalo at yumuko sa kanyang senpai dahil sa pagtanggap ng regalo mula sa kanyang babae. Matapos medyo mapahiya, sinabi ni Tanaka sa kanyang sarili na sa kalaunan ay bibigyan siya ni Chizuru ng regalo kapag sila na lang. Gayunpaman, pagkatapos maghintay ng ilang oras, napagtanto ni Tanaka na siya ay kasing delusyonado ng isang babae na nagpapanggap na maganda. Pagtalikod niya para umalis, nakita niya ang isang bagyo ng nyebe na naghihintay sa kanya at nalaman niyang pansamantalang kinansela ang lahat ng transportasyon. Dahil ayaw ni Tanaka na manatili sa malamig na paaralan, nagpa siya siyang maglakad pauwi, na naging masamang ideya dahil ang kanyang mga bola-bola ay naging kulay asul dahil sa malamig na hangin. Nang sandaling iyon, nagpakita si Chizuru at bumagsak sa manyabing lupa, na ikinagulat ni Tanaka, na nagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya rito. Sa halip na sumagot sa kanya, dinala ni Chizuru si Tanaka sa infirmary kung saan binuksan nila ang isang heater upang magpainit. Pagkatapos ay tinanong niya si Tanaka kung bakit hindi ito umuwi, ngunit iniwasan niya ang tanong at tinanong si Chizuru ng parehong bagay. Nag-alangan si Chizuru na sumagot at biglang tumikim bago sinabi kay Tanaka na nasira niya ang kanyang mga damit sa nyebe. Habang tinatanggal niya ang kanyang mga damit, nagtataka si Tanaka kung bakit ibinubusi na ng babaeng ito ang kanyang asset ngunit hindi niya ito binigyan ng sesyon. Nang sandaling iyon, nakita ni Tanaka ang isang kahon ng regalo, ngunit biglang itinago ito ni Chizuru sa kanya at sinabing hindi niya ito maaaring makuha. Dahil sa sama ng loob, tinanong siya ni Tanaka kung natanggap niya ang regalo mula sa tabero ng paaralan na gustong-gustong linisin ang kanyang mga bara. Bago pa makasagot si Chizuru, nagsimula siyang tumikim, na nagpaisip kay Tanaka na lumalala ang kanyang kalusugan. Kaya, sinabihan niya si Chizuru na kainin ang tsokolate at pagalingin ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Chizuru kay Tanaka na dapat din niyang kainin ang tsokolate kasama niya. Nag-aatubili na sumang-ayon si Tanaka, ngunit nang buksan ni Chizuru ang regalo, nalaglag ang tsokolate sa kanyang mga asset. Hindi napigilan ni Tanaka ang sarili, kaya't pumunta siya sa mga asset ni Chizuru. Matapos linisan ang babae, humingi siya ng tawad sa pag-arte na parang isang desperado, ngunit nahihiyang sinabi ni Chizuru na para lang sa kanya ang tsokolate. Nang makita ang namumula nitong mukha, nagkaroon ng lakas ng loob si Tanaka na sabihin kay Chizuru na gusto niyang makita siya nito bilang isang lalaki sa halip na isang estudyante dahil mahal niya ito. Matapos muling aminin ang kanyang nararamdaman, niyaya ni Tanaka si Chizuru na lumabas kasama niya, ngunit tinanggihan nito ang kanyang alok sa pagsasabing hindi niya magagawa iyon. Nadurog si Tanaka sa pagtanggi at nagpas siyang umuwi ngunit nakita niyang lumalala ang bagyo sa labas. Habang nahihiyang umupo sa tabi ni Chizuru, humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagsira nito. Isang buwan pagkatapos ng pag-amin ni Tanaka, nagbigay siya ng talumpati sa araw ng pagtatapos, na nag-udyok sa kanyang mga kasamahan na maging mabubuting alipin sa korporasyon. Sa totoo lang, hindi makalimutan ni Tanaka ang pagtanggi ni Chizuru sa kanya, kaya nagsimula siyang umiyak sa kalagitnaan.
Pagkalipas ng ilang oras sa kanyang bahay, binisita si Tanaka ng mga lalaki habang sinasabi sa kanya ni Seto na lahat sila ay magbabakasyon. Gayunpaman, nag-ambala si Tanaka ng katotohanan na lahat ng mga guro ay gumagawa ng mga sandwich sa kanyang kusina, kaya tinanong niya si Seto kung bakit sila nandito. Pagkatapos ay sinabi ni Seto kay Tanaka na ang mga babae ay sasama rin sa kanila sa biyahe, na ikinagalit ni Tanaka dahil gusto niyang sumama sa isang boys trip para makahanap ng isang cute na babae para sa kanyang sarili. Bigla, natapon ni Chizuru ang baking batter sa kanyang sarili at inutusan ni Hikari si Tanaka na asikasuhin ang kalat. Ilang sandali pa, dumating sila sa kanyang silid kung saan sinabihan ni Chizuru si Tanaka na huwag siyang tawaging sensei dahil nakapagtapos na siya. Naisip ni Tanaka na ayaw ni Chizuru na magkaroon ng relasyon sa kanya, kaya binigyan niya ito ng isang malinis na jumper at tumakbo palayo. Ngayong nag-iisa na si Chizuru sa kwarto ni Tanaka, nalulungkot siya dahil hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay nakakita siya ng larawan ng mga ito sa mesa nito, na nauwi sa pagkahulog mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, mabilis niya itong nasalo, ngunit sa proseso, siya ay nasabit sa isang PC. Matapos marinig ang kaguluhan, pumunta si Tanaka upang kumustahin si Chizuru ngunit nadatnan niya itong nasa isang napakakakaibang posisyon. Habang tumatakbo siya upang kumuha ng gunting, narinig ni Chizuru sina Takashi at Hikari na papunta sa kwarto. Bago mahuli si Chizuru, sumugod si Tanaka at iniligtas ang kanyang dignidad. Bilang gantimpala, niyakap ni Chizuru si Tanaka at sinabi sa kanya na matagal na siyang umiibig sa kanya, ngunit hindi niya ito masabi dahil noon ay estudyante niya ito. Nang marinig ito, masayang niyakap ni Tanaka si Chizuru at nagmadaling lumabas upang sabihin sa kanyang mga kasama na nasa sabik siyang magbakasyon kasama nila.